Representatives. Ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi Yes, kasi po. doon, the Senate President. and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. So, sinasabi niya doon sa kanyang vlog o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. sa post, hindi sinabi kang 24 dyan. Ang sinabi lang of all its members. Eh para bang hindi. Balikan. Diyan mo pakita yung kaswapangan. Yung mga kasamahan mo dyan, mga sakim sa kapangyarihan, Senator Marcolita, yun ang mga swapang. Kahit ano nilang gawin, kahit sa anong paraan nila, basta makalusot lang ang gusto nila. Punin nyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala rin sinasabi. Nabasa nila yon, Mr. Marcolita, pero ayaw nilang paniwalaan. Ang paniwalaan nila, yung gusto nila, na parang sila ay makalusot. Dito natin makita, mga kababayan, kung gaano kaswapang itong mga senador na umaangkin ngayon na sila ang majority. Majority sila kaswapangan. Sabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon, pero tingnan mo yung Section 1. Section ng senador. Magsimula ka doon. Kasi yung Section 1, the Senate. At saka yung House of Representatives. Yes At po. sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. Ayun. O yun, 24. Pero hindi sila naniwala na ngayon. Dahil wala si Jinggoy at saka si Bato. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Kasi kaya niya sinasabi yon, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong Binuo na nila, pinagkakaisahan na nila, nagkaisa na sila sa pagiging swapang. Yun, one word. Kahapon man lang yung independence, yung may sarili tayong paninindigan, may sarili tayong salita para lang ipagdepensa ang ating dangal at saka ang ating dignidad. Ito, walang problema yung dati nating mga bayani, nakipaglaban sila sa mga dayuhan. Pero sinong sumasabotahe? Pilipino rin. Parang ngayon lang din, sumasabotahe, Pilipino rin. Sinasabotahe ang ating konstitusyon. Ginamit ang ating institusyon. Ito ang napakasakit. Pero pasalamat tayo, andito si Senator Marcolita. Senator Marcolita, ituloy mo lang yun. Nasa likod mo kami. Kami naniwala sa inyo. pisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Dito merong kulay pink. Ano? Opo. No. Merong kulay berde. Merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo Kulay tayo. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. sa kadahilan ng alam na natin. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Nakapiit, yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon
Hindi na senador. Hindi na kasali. Yun, ang mabigat. Oo. Sa makatwid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Oo. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang ang suspendihin ng Oo. sandigang bayan. Kapag kinasuhan. Pag ganun sila kagahanang, ganun sila kaswapang, pero mo kasama mo yun. Isinatulungan mo yung kasama mo para may angat mo yung institusyon, parang ididiin mo pa para kayo ay umangat. Yan kaswapang. Pero ito talaga mga kababayan, dito tayo maniwala. Ito si Senator Marcolita at saka ito si Senator Cayetano at iba pa mga kasama niya na naninindigan. Sir Jinggoy, maninindigan ka talaga, Sir Jinggoy. Dahil ito ngayon ang ginagamit na ng ating administrasyon. Kung sino yung hindi sumang-ayon o bumabatikos dito sa administrasyon, yun ang parusa. Kaso. Ito nga si Senator Marcolita, kinasuhan. Buti na lang, magaling to magdipinsa. Ito ang batas. Bit-bit ang batas. Kung anong nakasulat. Kasi ang batas, mga kababayan, parang orasan. Kung saan talaga nakatutok yung sa oras at sa minuto, yun lang tama. Di pwedeng nakatutok sa alas 12, yung oras, at saka yung minuto, nakatutok sa 6, sabihin mong alas 6. Dahil parehang nakatutok. Yun ang ibig sabihin ng bagong majority ngayon. 12. Nakatutok din sa 6. Pero hindi ibig sabihin. Porket nakatutok sa 6, itong tinutok sa 6, anong kamay yan? Para minuto, itong sa 12, oras pag-usapan natin. Hindi minuto. Yun ang ibig sabihin ng konstitusyon, mga kababayan. Dito lang sa mga yung pinakasimple ba, yung pinakamababang pinakaralan tulad ko. Sa mga makapanood dito, yung kaparehas ko, sana ito ay dapat maintindihan. Itong konstitusyon ay isang orasan. Nasa loob yung orasan yon, hindi natin alam kung anong makina dyan nakapaikot. Ang makita lang natin, ito lang numero at saka itong tagaturo. Pag sabi ito, mekanismo ito sa ilalim, nagapaikot. Ito ipakita natin. Yung dial, makita natin yung numero. O itong mababa para sa oras. Itong mahaba para sa minuto. Pag sabing oras, tingnan natin yung mababa. Pag sabing minuto, tingnan natin yung mataas. Pero ang ginawa ngayon sa institusyon dyan sa Senado, itong mga swapang na mga senador, kahit minuto yung tinuturo, porket nasa orasan, sasabihin nila yun ang oras. Saan ka pa? Sila lang may gusto. Nawala na yung dalawa. Buhay pa. Pinakulong nyo lang yung isa. Ipapahuli nyo. Oh. Sino nag-initiate yung dalawa para makasuhan? Yung isa para maipadambot? Sino nag-initiate? Gobyerno, di ba? Yun yung sinasabi ni Tatay Digong, mahirap magtrabaho sa gobyerno dahil sariling gobyerno mo ang kalaban mo. Lalo na ngayon, yung gobyerno ngayon. Sa panahon ni PRRD, wala tayo nakikita na mga bumabatikos sa presidente na kinakasuhan ni Tatay Digong. Yung dati pa marami nang
plano na si BP Lini ay pakasuhan, ipa-impeach dahil sinisiraan yung Pangulo doon sa ibang bansa. Pero anong ginawa ni dinipinsahan ng presidente ang kanyang busy. Pero anong ginawa ngayon sa presidente? Ipapahamak yung busy. Ipa-impeach yung busy. Pinadala sa dahig. Kaya nabanggit pa nga ni Ate Claire nung araw, kumpirmado. Isinurinder nila sa dahig, ha? Isinurinder. Hindi hinuli. Isinurinder nila. So, government initiative. Gobyerno ang nagpapadala. Dahil bumabatikos ito sa gobyerno. Hindi yung mismong gobyerno sinisiraan. Yung nagtrabaho. Itong presidente nating pinakamagaling na magbasa. Ka ng plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyong papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. Yung isa naman nakapiit. Nakakulong, oho. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oh. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Oho. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Oho. ilan ang quorum base sa 22? The 12. 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya yung 12 kami kanya, May- legal kami. Oh, majority kami. May quorum. Sila lang may sabi na legal sila. Yan ang simbolo, yun ang signal, yun ang watawat. Yun ang watawat ngayon diyan sa Senado. Sinisira nila ang institusyon. Matatag sana yung sine. Hindi ba yung batas? Andyan ang batas. Hindi nabubulag ang batas. Klarong-klaro pa yung litra. Pero anong ginawa nila? Dahil sa gusto nilang mupisto sila, sa gusto nilang silang mamahala, at sa gusto nilang may pagtakpan sila, at sa gusto nilang sumunod sa nag-utos sa kanila, yun ang gagawin nila. Kahit ikakahiya na ng buong institusyon, gagawin talaga nila. Halimbawa ako isa kong membro dyan sa institusyon, sabihin ko, nakikisira to sa institusyon, itong gagawin natin, ipagpatuloy kayo natin to. Wala talagang kahit isa dyan sa 12 na magsabi na tika muna, hinihini muna tayo dahil medyo nakalabag na tayo, halatang halata na tayo, marami ng tao nakahalata sa atin. Ang problema kasi, mga kababayan, marami ding mga abogado. Ito kasi mga abogado, magdepende kasi yun sa lining kung saan sila nakapabor. Saang political color sila nakadepende, doon sila papanig. Ang sa amin lang ho dito, kami mga maliliit na mga nagdadaldal dito, ako aminin ko, pro Duterte ako. Pero doon ko tingnan kung saan ba yung tama. Halimbawa itong mga ginagawa ng mga Duterte, pag mali, sabihin naman na mali naman din to. Pero hindi ibig sabihin na mali na ikakasama ng sambayan ng Pilipino, yung mali lang na ikakasama sa kanila. Yun karamihan sa Duterte, yung halimbawa sa ginawa ni Baste, na nagka-problema siya doon sa DNR dahil suspended, hindi ginagalaw, wala silang mapagpatapunan sa kanilang basura, para umusad yung kaso natin dyan sa DNR, para mapilitan kayo na mamadaliin, yun, ang basura doon, itambak doon sa harapan ng office ng DNR. Kahit ako, tama naman yun. Idadaan natin yun sa diplomasya, abutin tayo ng siyam-siyam. O ngayon, tahimik na, baka nasob na. Diba? Pero ikakabuti ng sambayanan. Ikakabuti ng karamihan yung ginagawa niya. Nakakasama lang sa kanya. Pero itong ginawa ngayon sa institusyon,
nasisira pa yung institusyon ng Senado para lamang makapabor at makapisto at kung ano-ano ang gusto nilang dahilan na para mapagtakpan. Dahil ba takot sila dyan sa mga senador na matino? Dahil lumalabas naman talaga ang totoo. Lumalabas talaga kung sino ang mga talagang magnanakaw talaga na ating kaban ng bayan. Dito natin makita mga kababayan itong independence, itong magiging nating malaya. Magiging nating hindi tayo nakadepende sa iba. Walang mangingialam sa atin. Pero anong ginawa nila? Yun ang magproteksyon sa mga tao. Itong institusyon ng Kongreso. Ito ang proteksyon ng mga tao. Pero anong ginawa nyo? Binababoy nyo na. Buti lang, andyan yung magaling naming senador. Naku po, patay kayo dyan. Saan ka nakakitang pangangatwira na ganyan? At ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, Sen, ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti na lamang, naturuan ako kahapon na huwag na ma-stress, Sen. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. Ika-i-stress mo talaga Oo yun po, naku, dami talaga. May-stress talaga tayo eh. Eh di mabuti na lang Lumakas po ang ano ko eh. may mga May mga gabay tayo na. gabay na at may tagubilin na ba. Teka muna, pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon, Opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka may-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo, Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan eh, stressor eh, ka nga. Bakit hindi ka may stress? Ready to invest in the most anticipated IPO in years with XM? SpaceX, the company Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ay, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Ang problema kasi, Senator, itong mga abogado kasi, lalo na dyan ng mga din, pag pumanig ka talaga sa mali, kahit sabihin natin na magpapalabas ka ng sarili mong kulay sa politika. Pero kahit sabihin natin, itong ginagawa ng politiko na ayaw kong politiko, pero tama yung ginawa niya, pwede ko naman sabihin na tama yung ginawa nila pero hindi lang kita gusto. Pero yung ayaw nila dyan sa politiko na yon, pero may batas sila na binaluktot nila para pumabor at madiin itong ayaw nila, maliw yun. Yun ang napakadelikado. Tulad ni Rimulya. Tulad ni Dilima. Kahit na alam nila yung batas, pero yung tao ayaw nila, kahit mali yung ginagawa nila, ipipilit nila maging tama, basta lang ayaw nila doon sa kalaban nila. Tulad ng NBI, abogado din yung NBI. Kahit alam nila mali yung ginagawa nila, ipipilit talaga nila. Basta ayaw nila dyan. Tulad nitong nangyari na sinarado nila yung Senate. Sino bang kagustuhan yan? Sa NBI? Saan ba nagmula yung sabi-sabi na may threat dan sa Senate? Sa NBI? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano ang base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Aba, nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nilang gano'n, ano? Great legal minds agree. Sa bagay yung sa mga dyaryo, kahit ano ipasulat mo dyan,
basta may bayad ka, isusulat talaga dyan. Pira-pira lang kasi, sir. Great legal minds. Opo. Oh, pag tiningnan mo, 15 lang at saka yung iba naman hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi naman. Bakit hindi ka mai-stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang hindi Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas. Yun ang hindi dapat sana magsalita ng ikaka-mislead. Yung parang halata ka na pumanig ka sa kabila at ikaw ay nagtatrabaho ka bilang galing huwis sa buong bansa. Maliw yun. Kung sa akin lang mga kababayan, maliw yun. Kahit sabihin natin, kung ako dyan sa parte niyan, kung ako, dahil yun, maraming media yun mag-interview. Kukunin kung ano ang opinion niya, anong komento niya, sabihin ko, ito talaga ang sasabihin ko dito, kung sinong matamaan ho dito, pero ito ang tama na analysis ko, ito ang tama na hukom ko, ito ang tama na resulta na sang-ayon sa batas. Iyon sana sasabihin niya. Pero yung sinasakyan mo lang yung anong gusto roon sa mga taong sakim sa kapangyarihan at anong gusto yung mga taong mga swapang, yun ay i-align mo doon yung opinion mo at ipipilit mo, isusuksok mo doon yung batas na gusto nyong ipalabas na ito ang tama. Naku po, malulungkot ka talaga. Tulad na lang dito ni Senator Marcolita, pareha sila abogado eh. Parehas ko rin, sabihin ko, may alam ako sa electrical. Sasabihin ng kalibil ko na ito kalaki ang alamre. Ito ang capacity niya, ang kaya. Ilang power ang kaya niya. Sabihin ko lang, ito ang kaya niya nasa mga 100 amperes. So sabihin ba naman ng kasama ko, kahit lalagyan mo pa din ng 1,000 amperes, walang problema yan. Kahit alam natin na pag lumampas dyan, magka-problema na, masusunog na ang proteksyon dyan, masusunog na ang balat ng kable. Pero sabi niya, wala na problema. Pag hindi ko man sinabi hindi nasunog ang balat ng kable, ang sa akin lang, pwede naman. Tama ba yon? Tama ba yan? Sinabi mo pwede, pero sunog. Pero hindi mo lang sinabi na masunog. Yun ang mangyari sa Senate. Ang hukuman, opo. Oh. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga eh. Kung ako din, mananahimik na lang ako. Dinala ko yung keyboard nun eh. Pagka gano'n naman. Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng Sana yung quorum nila para sana sa yung sa laro ng baraha, yung pares-pares. Kailangan yung quorum 4. 3 lang kayo. Hindi kayo makapagpares-pares. Tong H. Magka-quorum pa rin yung 3. Pero hindi ganon ang ating Senate na para lang magsugal. Kung ano lang ang available doon, pwede tayo na maglaro. Hindi po. Isa lang ang laro dyan. Pag hindi umabot, walang quorum. Hindi umabot sa numero, walang quorum na mangyayari. Hindi sugal yun. Ang ginawa nila parang sugal. Kulang mantang wala naman yung dalawa. Ano na lang. Asted, sasabihin nila, madyong tayo. Kailangan, 4. 4 tayo, quorum tayo, 4. Magkapag-madyong tayo. Hindi dumating yung isa. Pangit naman magmadyong ka, kulang yung isa. Laro na natin. Gawin na lang natin tong 8. Pwede na maglaro tayong 3. Pero hindi ganon.
Hindi flexible. Hindi flexible ang batas. Kung ano nakasulat, yun na yun. Magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, yun. opo naman, At totoo. matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay saan. Hindi po ano na, hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila. Paano para kaya makamit yun. kung yun ay makapagsasalita lang? Oho. Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan Ito ko ba ng yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Oho. Mas mahirap pag kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito Mga foreigners ito opo, tama. na hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila Oho. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit Yun ang swapang. Yun ang buaya. Alam mo yung buaya, pag may pagkain ng buaya, kaya binansag ang buaya May nakita ba tayong buaya na nagdadala ng pagkain na para isusubo sa kasama niya? Hindi po. Kung may makita pa nga may kinakain yung kasama niya, aagawan pa. Buaya talaga. Yun talaga. Mas okay pa yung aso. Ugaling aso, okay pa yun. Buhay yung buhaya talaga na ko po. Buisit talaga yun. pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oho. Ito kasi problema ni Senator Marcolita. Tinakot Hindi na nanakot ito Pinalabas na daw. Gusto nila talaga ipagpatuloy itong flood control scandal dahil ito lang siya ang may tapang na gusto niyang ipagpatuloy yung iskandalo na mga ginagawa ng ating mga kababayang mga politiko na mga buaya. Kaya gumagawa sila ng tricks, gumagawa sila ng kwento na mayroon daw threats. NBI pa. Chismis pa ng NBI. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinick up ata sa news na mag-i-schedule ng pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Oho. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yes. Kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, Wala wala. man lang, sana man lang may nagpatunay. Meron po talagang threat Opo. na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting, may sapat na ebidensya. Opo. Oho. Kaso, ang nagpahayag yung NBI. Ito, si Matibag. Itong bida-bida. Bida-bidang aso. Dito mga kababayan na pag yung tao magiging aso, yung ugali, parang nakakahindik-hindik na mga kaganapan ng mangyari. Pero yung aso, mag-asal tao, yun, pumalakpak tayo dyan. Ang galing ng aso dyan, parang tao. Pero itong mga tao nito, ugaling aso, ugaling buaya, yun ang sumisira sa institusyon ng ating gobyerno.
Paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na merong security threat yan sa Senado? Bida-bida nga. Saan ka pa, Sir Marcolita? Yung kayo nag-hearing sa Blue Ribbon, yung bit-bit, yung mga bisita nyo dyan, ito mga resource person, ito nung imbestigahan ninyo, ito mga taong nagkikwento sa mga pangyayari, nagaganap na andoon sila, na mayroon silang alam, mayroon silang idea. Pero anong nangyari kay Tulpo? Ang bitbit niya si Matibag. Yun ang resulta. Itong baka nakwento ni Matibag, Sir, wala man tayo naganap ngayon na one time naganap na hearing, talo tayo kay Marcolita. Baka makapag-round 2 na sila si Marcolita, tayo hindi pa. Para hindi sila maka-round 2, gagawa tayo ng milagro. May balak silang round 2 Para mapigilan natin to, palabas tayong may treat dito sa Senado. Declare natin lockdown. Babarikadahan natin ng mga barbed wire yung harapan ng Senate. Yun. Tagumpay. Pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa Opo, tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaa. Yung nakangiting nga, nagpalitrato. Tahimik na tahimik. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao, kung hindi siya lang na nakangiti na gano'n. Akala ko sementeryo yung... Akala ko libigyan ng mga bayani na punta. Anong security threat? Kinandado, pinadlock. Opo. Ito yung, sa araw pa naman ang kasaysayan din.